Ang kakapal talaga ng mukha nitong ating ibang mga politiko at saka ng ibang senador. Alam niyo kung bakit? Kung sinasabing talagang pakapalan na. Abay, hindi ang kanilang pinagtutunan ng pansin kung paano maresolba ang korupsyon sa ating bansa. Ang kanilang laging iniisip ay kanilang personal na kapakanan at pang sarili at political na kapakanan ng kailang sarili na kailang grupo. Alam niyo kung bakit? Nagtry po talaga sila na agawin, ikudita si Senator Tito Soto at makuha ng mga Maka Duterte o Duterte Senador ang magagandang posisyon sa Senado. Mabuti na lang mayroong isang senador na nananahimik pero may prinsipyo, mayroong loyalty at tapat sa kasamahan at sa kanyang at sumusunod sa kagustuhan ng pagbabago. Ang tinutukoy ko po ay si Senador Lito Lapid. Mabuhay ang mga supporters ni Senador Lapid. Meron siyang loyalty sa majority group ni Tito Soto. Meron din siyang loyalty sa alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos. Kasi yung alyansa sa pagbabago, si Lito Lapid, si Ping Lacson, at saka po si Tito Soto ang naging senador. Kasama niya si Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, at saka kung sino pa. Si Villar, di ba? Pero ang merong talagang matinding loyalty ay itong si Lapid. Ito po yung nangyari. Di ba sa kasalukuyan, ang minority binubuo yan ng siyam na mga senador, identify sa mga Duterte. Ang minority leader dyan ay si Alan Cayetano. Okay? At nandiyan sina Estrada, sina Villanueva, Marcoleta, Bongo, si Padilla, at saka Bato de la Rosa. Ngayon, siyam sila, ang kailangan nila 4 para maging majority. Kasi 24 ang senador, pag 12 lang, walang mangyayari. Kailangan meron silang 13 para sila ang majority. Pero alam ba nyo yung 3 nakuha niya? Siyam na yung kasalukuyang oposisyon, ang nakuha nilang 3, si Pia Cayetano. Wow! At saka yung magkapatid na Villar. Yung Camille at Mark Villar ang nakuha. Yun ang sinasabi ngayon sa report na posibleng sumama doon sa grupo. So, siyam plus 3, so 12 na. Bali 12 na. Isa na lang ang kailangan para lumamang sila kay Soto at matanggal sa pwesto. Ang tanging nag-iisa na kanilang nilapitan, actually 3 raw po yung nilapitan pero tumanggi, si Majority Leader Mig Zubiri at saka si Gatchalian at si Lito Lapid. Yung dalawa hindi na kumbisi nitong grupo ng mga Duterte supporters, si Gatchalian at saka si Zubiri. Ang pinakahuling nilapitan nila na akala nila makukuha nila, si Lito Lapid. Ay hindi pumayag si Lito Lapid dahil meron siyang loyalty sa grupo ni Tito Soto at yung alyansa para sa pagbabago. Hindi ho nangyari. Nanatiling majority ng mga senador ay kay Tito Soto. Ayan ang development. Siyempre dahil hindi nangyari, pwedeng mag-deny si Pia Cayetano, pwedeng mag-deny yung magkapatid na Villar na walang ganyan. Kasi hindi nangyari, hindi nagtagumpay. Pero kung nagtagumpay sila yung lalabas na mga pangalan. Na posibleng mangyari, alam kung bakit? Kasi yung magkapatid na Villar o mga Villar, iniimbitahan na rin ngayon, iniimbestigahan na rin ngayon ng Department of Justice at saka ng ICI. Kasi nga po, merong 18.5 billion project sa Las Piñas. Ang mga Villar, tinatanong niya kung saan nilagay. At siyempre, kung sila nasa opposition, nahuka yan. Kung sumama sa majority, baka mapagtakpan. So, yun ang intention siguro. Ay, ang Lito Lapid po, minsan lang magsalita pero nanindigan, laglag. Kaya, sigurado nagagalit yung mga Duterte supporters, DDS, na senador at saka civilian. Dahil sana makukuha na nila. Pero hindi nga nangyari dahil yung isang kanilang inaasahan, hindi nila nakumbisi. Nagkamali sila ng lalapitan. Nulit ko ang tumanggi na sumama sa kanila si Gatchalian, chairman ng Finance Committee.
si Zubiri na majority leader. Siyempre, gaganda na ng posisyon ng dalawang yan. Bakit sila sasama pa sa kabila? Eh, pagka sila sumama sa kabila, matatanggal sila. Hindi naman mapayag yung kabila kung nanalo sila na ang majority leader ay si Zubiri. Natural, hindi. Si Villanueva, babalik nila dyan. Yung Pinas, kukunin din yan. Yung Pinas Committee. So, hindi pumayag yung dalawa. Eh, itong si Lito Lapid, marami rin committee hawak ito. Kaya kala nila, ganun kadali. Madali nilang bulahin, ay hindi pala. Yari. Ano ha? Mabuhay ka, Lito Lapid. Nanindigan ka sa alyansa para sa tunay na pagbabago. Alyansa para sa pagbabago na slogan noong 2025, nakaraang eleksyon ng mga kandidato ni Pangulong Marcos. Ang hindi pangahawakan dyan ng katapatan ay itong Cayetano. Kasi kapatid ni Alan Peter Cayetano si Pia. Siyempre, pagka si Cayetano ang gusto maging Senate President, natural sasama doon yung kanyang kapatid. Yun nga yung epekto ng kapatiran dyan sa Senado eh. Mabuti pa yung magkapatid na Tulfo dahil yun, may paninindigan din. At pag sa kanila, mali. Pag tama. Pero yung magkapatid na Estrada, duda rin ako doon. O ito nga magkapatid na Villar, lalo na ito. Dahil marami silang problema. Dating Public Works Secretary na meron siyang dapat ipaliwanag sa loob ng 6 na taon ng Duterte administration, si Mark Villar. At doon nag-umpisa ang racket, ang kalokohan sa flood control program mula ng siya secretary bago na ipamana kay Manny Bonoan. Yun po yun. Ito, wala akong personalan issue lang. Tinatalakay lang natin ang mga isyong ito para hindi naliligaw sa katotohanan kayo na aking mga followers, subscribers at viewers, lahat ng Pilipino. Marami ho kasing gumagawa ng mga balitang mayroong pinagtatakpan. Ako wala akong pinagtatakpan. Sinasabi ko ang lahat kung ano ho ang aking interpretation at opinion sa nangyayari. Bubukuhin natin sila. Wala naman tayong business sa kanila. Wala tayong pakialam sa mga yan. Dapat silang lingkod bayan. Dapat silang mga elected at opisyal ng gobyerno ang lumapit sa mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi dapat tayo mailang sa kanila. Sila ang dapat mahiya. Sila ang dapat makonsensya kung meron. Sila ang dapat sumunod sa kagustuhan ng taong bayan. Hindi yung parang siga-siga sila. Hindi pwede yun. Dahil dito, binubuko natin ang galaw nila. Mananatiling Senate President si Soto dahil hindi nila nakuha yung inaasahang makukuha ng oposisyon. Pero hindi ho titigil yung mga yan. Gagapang at gagapang itong mga Duterte senador para mapalitan ang liderato at makuha nila ang mga sensitibong posisyon at proteksyon sa kanilang mga kasamahan. Pangalawa, gusto nila talagang makontrol ang Senado para kung sakaling magkaroon ng impeachment sa Kongreso na ipasa sa Senado laban kay Pangulong Marcos Jr., madali nilang ma-impeach. Hindi nila aaminin yan, pero yan ang plano nila. Kasi wala na si Romualdez sa Kongreso. Ang piling nila, kaya nilang lusutan si Speaker Duterte. At pag natapos ang impeachment ng laban kay Pangulong Marcos sa Senado, pag kontrolado na ng mga Duterte ang Senado, madali nilang ma-impeach ang ating Pangulo. Ganon pong kadilim. Kasing dilim ng Pasig River. Kasing dilim ng tubig baha dahil ninakaw ang pera. Kasing dilim ng sabaw ng pusit ang kanilang mga plano. Magagalit yung mga yan, magdidinay yan. Siyempre nakabukuhan. Pero yan po ang dapat nyo malaman na ating binabalita. Totoo yan.